Target ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program ng Marcos Administration na makalika ng 1.7 billion na trabaho kada taon hanggang 2028. Nagkakaisa naman ang mga nasa pamahalaan at pribadong sektor sa panawagan na maisabatas na ang programa para magtuloy-tuloy ang interest subsidy para sa pabahay kahit sino pa ang nakaupong Pangulo. Narito po ang report. Mula Luzon hanggang Visayas at Mindanao, tuloy-tuloy ang pagpapatayo ng mga township sa ilalim ng pambansang pabahay para sa Filipino Housing o 4PH program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. The 4PH programs aim to build 6 million housing units and generate around 1.7 million jobs yearly from 2023 to 2028. Sa mga nakalipas na taon ayon sa Human Settlements Department, walang target ang gobyerno sa bilang ng pabahay dahil itatayo lang kung ano ang nakalaang pondo para rito. For the past 10 years, government averaged around 65,000 houses per year. Pero sa ilalim ng 4PH program, walang gagastusin ang gobyerno sa pagpapatayo ng mga township. Sagot ng mga private developer at foreign investor ang konstruksyon ng mga pabahay. Ang mga partner LGU naman ang sasala sa mga pwedeng makapag-avail ng 4PH program. At para makayanan ng benepisyaryo ang pagbayad sa buwan ng amortization, dito na papasok ang gobyerno sa pamamagitan ng Pag-ibig sa pagsagot sa 5% na interest subsidy sa loob ng 30 taon. Kaya lumalabas na 1.25% na interest na lang ang babayaran ng benepisyaryo. What is needed for private sector to embrace the program is they need to have a decent return of investment. We believe that the price ceiling set forth is very attractive. So now many private developers are interested and willing to participate. Gaya na lang ng Zonus Group, isang infrastructure investment company mula United Kingdom na target mabuhunan ng $1 billion o mahigit 58 billion pesos sa 4PH program. Unang proyekto nila ang Balete Lakeview Residences na sisimula ng konstruksyon sa Hulyo. A number of years ago, when I founded the Zotus Group, along with former England footballer Emil Heskey, every investment made by Zotus will be done so in order to create social and economic change with the outcome of the invested project. We promise to do our best to make it a place you can proudly call home. Balete Lakeview Residences is more than just a housing project. It is a vision of what an inclusive community should look like. Tiwala ang Zonus Group na malaki ang magiging ambag ng programa sa paglago ng ekonomiya sa Balete. Balete Lakeview Residences will stimulate local economic growth. Construction phase will create jobs. The completed project will support local businesses and services. Ito na po ang daan upang maisakatuparan ng bawat Baliteño ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling lugar na matatawag nilang tahanan. Isang tahanan na pupunuin nila ng mga gagandang alaala, isang bagong bahay, isang bagong buhay. Nagkakaisa naman ang mga opisyal ng pamahalaan at ang pribadong sektor sa itinutulak ng Human Settlements Department na ma-institutionalize o maging batas na ang 4PH program. Matatandaang nangako si House Speaker Martin Romualdez na isasama na sa taunang national budget ang pondo para sa interest subsidy ng programa. Sapagkat ang worry po ng ating mga kababayan ay kung magpalit ng administrasyon. Kaya po hinihiling natin sa ating mga minamahal na mambabatas na maisabatas, na matiyak na ito po ay itutuloy ng mga hahaliling Pangulo. Para kahit yung susunod na presidente, ituloy-tuloy na yung subsidy na yan, na 5%. Para talaga magbe-benefit. Holistic approach ito eh. Kaya napakaganda. Saludo kami kay presidente. Kailangan nating isabatas ito dahil yan yung mga tinitingnan ng mga investor, syempre, yung continuity ng programa ng Pangulo na kung sino man ang umupo, dapat ituloy nila yung programa dahil ito ay para sa tao. Puro Pilipino makikinabang dito. Ipinaabot naman ni Undersecretary Emmanuel Pineda ang mensahe ni DSUD Secretary Jose Rizalino Acuzar sa mga taga-Balete. You have our word. Ang DSUD po ay kasama ninyo hanggang sa makamit natin ang isang bagong Pilipinas
kung saan walang Pilipinong walang bahay sa sariling bayan. Samantala, umaasa naman ang DSUD na isa-certify bilang urgent ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 4PH bill at babanggitin ito sa kanyang ikatlong State of the Nation address sa darating na Hulyo. Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.